Okay. I don't want our learners to be bastos. Get it? I admire those learners who follow the rule. Put yourselves in proper perspective. In my entire career, it's clear and simple defiance. You have no right to say so. And you have no right to destroy the graduation today for your own personal motives. Class advisors, list down the names of the students, okay? And we will dealing them one by one after their graduation. Actually, please hold the release of the diploma. They should be taking that in the office. That's an order. The original diploma should not be given. Naliwanag? Do not force me to do something that everybody will regret. Okay. So, take off the diploma that I signed in the diploma jacket because they will be getting that in the office one by one. Oh, angan? Sino ka? What's the name? My son! Okay mga kamatis, mga kaibigan, nakita naman po natin kung saan humagpo ang tagpong iyon. Yun na siguro yung climax ng graduation. Pero siguro gusto nyong malaman kung paano nangyari yun, di ba? So bago yon, kailangan muna nating alamin itong dalawang DepEd memorandum posted on or set on nung 2023. Ito yung DepEd Order number 9 and DepEd Order number 27. This was posted on March 2025. So dito muna tayo kasi may importanteng linya dito. Ito, babasahin ko. Sabi dito, discouraging excessive spending, extravagant attire, or extraordinary venue for the conduct of graduation and moving up ceremonies. So ang DepEd kasi inuutos nila na keep it simple. Ang idea doon kasi, number one, is hindi naman lahat ng parents ay mayaman, okay, na at kailangan nilang gumastos ng extra sa graduation. So, DepEd is saying na let's keep it simple, let's keep it ordinary, and let's keep it ayan nga, simplicity is the key. Now, inadapt yan ngayong DepEd Memorandum number 27 ngayong 2025. Ngayon, ang iba na yung tema ngayon. Ang tema na ngayon is, guess what? Unity. Generation of Unity, Partners for the New Philippines, or yung bagong Pilipinas na tema ng ating gobyerno ngayong panahon na to. So, yan lang yung main difference. Pero, inadapt nila yung binasa ko kanina dito sa Memorandum number 27 ngayong 2025. Basahin ko. Graduation and moving up ceremony shall be simple but meaningful, while the rites mark a milestone in the lives of the learner. Graduation and moving up ceremony shall be conducted without excessive spending, extravagant attire or extraordinary venues. Okay, so I just wanna give this context, mga kamatis, mga kaibigan. Kaya kasi nagwawarla si principal dito. Kasi nga, utos yan ng DepEd na dapat simple lang. Okay, so ilabas na natin yung mahiwagang ballpen. So, alam na natin yung point ng DepEd. Okay, ito yung, syempre ayaw masulatan yung screen ko. Ito. So, etong DepEd, yun yung inutos niya. Okay, now, let's be clear here. Ang sabi ng DepEd is keep it simple. Hindi niya sinabi na bawal yung toga. Kasi, I mean, may point naman kasi nga mahal lang toga. Okay, hindi mura ang toga. Pero, there are some parents na nung araw, may toga sila. Eh, gusto nila yung anak nila, pag lumakad sila gumraduate sila, mumarcha sila,
nakatoga sila. Ang problema, dito sa eskwela na to, nagka-problema. So, ano ba yung problema? Una kasi, the problem lies with the wording of DepEd, in my opinion. Kasi nga, one could interpret it as keep it simple. Paano ba yung simple in terms of kay principal? Nagkaroon kasi sila ng meeting, okay? Lahat ng parents, graduating parents, inimbitahan. Kaso, 80 plus according to the super sleuths of the internet or yung mga nasa comment section, 80 plus dapat yung ang hindi nakapunta doon sa doon sa meeting na yon. Ngayon, ang sabi ang usapan doon sa unang meeting, sa meeting number 1, na ang kailangan, ang isusuot nyo lang ay yung uniform and a satchel, yung parang ganyan, graduate na, and wag na yung toga, kasi ang punto nga naman talaga, ang sabi ng DepEd, keep it simple, and how simple can you get? Wala na kayong bibilin, sasabitan na lang kayo ng satchel na tinatawag, di ba? So, and then si principal ay, of course, that's the interpretation of it, kasi nga, hindi naman lahat ng parents afford rumenta ng toga, or better yet is bumili ng toga, okay? But, nagkaroon ng second meeting. Yung mga advisor ng bawat class, sinabi nila, hindi, magpagtogahin nyo na lang. Kasi nga, yung konti lang naman yata yung hindi makakapagtoga eh. Pero most of the people can wear the toga. Nagkaroon ng understanding yung advisors and yung karamihan, kasi di ba may mga homeroom advisors yan, 'di ba? Sa 'di ba nung bata kayo, alam niyo na 'yon, 'di ba? So sabi nila, sige magtoga kayo. So si principal hindi alam na yung mga advisor, nagkaroon sila ng parang ang tawag doon sa ang legal term doon hindi applicable 'yun eh. Parang sinabi nila doon sa mga estudyante nila na, sige kayo na lang ang kayo okay lang, sige magtoga kayo kung gusto niyo magtoga. Sa tingin ko, kaya binigay yun ng mga advisors ng mga bata dahil they understood na sinabi lang naman na keep it simple eh. Hindi sinabi na the toga is not allowed. Gets? So, nagkaroon ng failure of communication doon na parang hindi nasunod yung unang usapan kasi nga 80 parents were not there. Okay? So, understandable. Now, let's watch this given that context. Dahan-dahanin na natin siya. And its proper place. This activity, the graduation, should be in uniform and with your sablay. Okay, so yung sablay, yung satchel yun. Okay, so ngayon, nagigets nyo na yung rationale ni Madam. Ang rationale ni Madam is sumunod sa DepEd. Okay? And kasi nga, ang intindi niya dun sa memorandum ng DepEd, dapat ay simple lang. Okay? How simple can you get? Mag-uniform ka, sasabitan ka ng satchel, done deal. Kaso that's not what happened, right? Meron mga estudyante na napumunta na nakatoga. Siyempre, mag-iinit yung mata niya. Kasi mas marami, hindi uniform yung suot ng mga tao. Literal na hindi uniform. May mga nakatoga, may mga hindi nakatoga. Pero yung mga nakatoga, ay yung mga hindi naka-uniform, goods lang kami, madam. Goods lang kami, wag ka na. Pero tuloy na lang natin. But si madam kasi, he is a stickler to the rules. Of course, yung school kasi yung mananagot sa DepEd kapag hindi pag hindi nasunod yung memorandum nila. Pero then again, it's a bad interpretation of the memorandum kasi in my opinion, it just says there na simple lang dapat. Okay? Di kung may toga sila, di goods. Bakit hindi? Ganito nyo isipin na ang sinasabi lang doon is pwede kang kailangan lang suot mo yung pinakasimpleng damit mo. Formal attire or casual. Smart casual yung tawag nila doon. Yung, di ba, pag mag-i-interview ka, usually dapat naka-formal attire ka or smart casual. Okay? So, yun lang yung requirements, totoong requirements ng DepEd. Pero, pwede ka bang halimbawa, magsuot ka ng mga bling-bling? Well, in a way, pwede kasi, hindi naman kasi, yung minimum requirement lang naman na magsuot ka ng kahit ano eh. Pero, yung toga is like that. Naging kind of optional na siya kung gusto mong suot or hindi. Pero dito kasi sa rights na to, ang sabi ni teacher, ano lang daw, ang kailangan lang is yung ang kailangan nyo lang isuot is yung uniform nyo. So, hindi siya nasunod. Pero hindi pa rin naman mali na magtoga ka. In my opinion, given what we've read sa memorandum, kasi sinabi lang naman, simple-simple na sinabi.
Sinabi lang naman dito na hindi excessive, di ba? Ayan, expending extravagant attire or extraordinary revenue. So, it did not say na bawal magtoga. Or it did not say not to wear jewelry. Of course, it's up to the learner. Kasi nga, these are the minimum requirements dito. Minimum requirement lang yun. Pero, syempre, stickler to the rules, mga teacher yan eh. Ganun talaga eh. Tuloy na lang natin. Now, after a while, biglang may aakyat dito si Sir. Si Sir yung isa sa mga advisor na sa tingin ko, ang intindi niya rin is the same as me na minimum requirement lang na magsuot ka ng optional na lang yung toga at yung minimum requirement is to dress casually or formally or in this case uniform. Tuloy natin dito. The parents are patukan. Yeah. No. Pinaglalaban niya na. Kaso, syempre, yung mga estudyante, natuwa sila kay Sir kasi nga, yung iba nakatoga, eto, hindi to nakatoga, nakasasyal yan, di ba? Live and let live. Hayaan mo na. Let's go. Gina tayo. You put yourselves into proper perspective. Return. This is the graduation ceremony. Bakit niya sinisigaw yung teacher niya return? Diba? Kung ako yan, si ano ba mas mataas sa principal? Yung kasi usually after the usually kasi yung principal sasagot na lang yan sa board of directors. If I'm not mistaken, tagal na kasi kung di nagtuturo eh. Pero usually may mga board directors sila na sila yung or yung mga sila yung doon sila sumasagot. Usually yung mga principal kasi either part owner sila or meron silang malaking stake doon sa school. Pero some other time kwentuhan ko kayo. Tuloy natin. Yeah. Kasi kita mo, alam nyo, dapat sundin nyo yung mga estudyante. Cool lang sila, yan mo na. So, okay. So, yan na, nakikipagtalo na. Dumating na yung isang co-teacher, tapos sinaway na si Sir. Ayan na, nagra-ride up na. Kung ako yan, ano na lang, ituloy na lang yung tapos maglabas na lang siguro ng reprimand kaysa ganyang kagulo, 'di ba? Ang ending nasa national news ka at saka nasa page ka ng mga YouTuber. After nyan mga kamads, mga kaibigan, yun nga yung napanood nyo nung intro, may nagmura na bata, tapos pumunta na tayo sa bandang dulo. Eto. Ngayon, ang gusto ni ma'am mangyari, since hindi nasunod yung gusto niya, ang gusto niya is papuntahin yung mga wala ng graduation at yung diploma is pipirmahan na lang sa principal office. KJ. Hindi, dapat pinatuloy na lang in my opinion. Tuloy natin. Write down the names. Sino na? Write down the names, parang noisy, no? Sino kakabitin mo? Ha? Okay. Yan, inaawat na siya. Namura ng bata eh. Ako, sasabihin ko doon sa bata, hindi naman tama yun, idol. Pero, dapat hinayaan mo na lang si Sir. Pero, hindi mo dapat talaga, you have to discipline that kind of attitude. But, syempre as tao, maintindihan mo rin naman yan. And yung mga parents din, malamang nandyan yan, naiinis na rin yan siguro mga yan. Kasi hindi nila sinaway yung mga anak nila eh. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, yun na lang po muna yung sa akin for today. Sana yung DepEd just give leniency dito sa insidente na to. Punish the principal kasi siya dapat yun talaga naman yung mas nakakaintindi dito. And live and let live. Hayaan mo sila. Suot lang naman yan eh. 'Di ba? It's a special day for them. What matters the most, mga kamatis, mga kaibigan, is finishing school. Diploma always and diskarte seconds. Gege, mga lads.